Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Carlos. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Pakiusap Dante, tumigil ka na. Masisira ang aking kainan. Wika namang Martin habang pilit na inaawat ang isang lalaki. Tumahimik ka, tanda. Gagawin ko kung anong gusto ko. Baka nakakalimutan mo yata ang tatay ko ang alkalde sa bayang ito. Kapag sinabi ko sa kanya na ipasara ang lugar na ito, wala kayong magagawa. Pagmamay-ari ng tatay ko ang bayang ito. Wika ni Dante. Di nga. Ay sus, yan ka na naman Dante. Puro kayabang. Mamaya ikaw pa ipakulong ng tatay mo sa ginagawa mo dito eh. Wika ng isang lalaki na nakaupo sa sulok. Biglang nagbulungan ang mga naroon. Isa-isang naglabasan. Naiwan sa loob ang matandang may-ari, pati na rin ang lalaking nag-aamok at yung nakaupo sa sulok. Naku po, naloko na, pakiusap Carlos. Huwag kang maninira ng mga muebles, bagong palit ang mga yan. Wika ng matanda. Tumayo ang lalaking tinawag niyang Carlos. Lumapit sa kinaroroonan ni Dante. Dinampot nito ang bote ng alak at tinungga. Sayang naman kung matatapon lang ang masarap na alak na kagaya nito. Mang Martin, huwag kang mag-alala. Kung meron mang masisira dito, yun ay ang mukha at katawan ng taong to. Ano? Anong sinabi mo? Bingi ka ba? O hindi mo lang naintindihan ang sinabi ko? Aba, baliw to ah. Hindi mo ako kilala. Hindi na ituloy ni Dante ang sasabihin. Bigla itong tumilapon. Bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Naku po Carlos, mukhang napuruan mo yata si Dante. Wika namang Martin habang sinasampal ang walang malay na si Dante. Pinatulog ko lang po siya, Mang Martin. Nasobrahan po yata sa kalasingan ng taong yan eh. Walang paglagyan ng katapangan. Pasensya na po kayo. Tugon ni Carlos. Nang mga sandaling ito, nagtatrabaho bilang kargador sa palengke ang binata. Laging nagagawi sa kainan ni Mang Martin upang tumambay at magpalamig. Madalas nitong naaabutang nagwawala ang kababata at matalik na kaibigan na si Dante. Walang ibang nakakapigil dito maliban sa kanya. Kahit ang mga kapulisan, natatakot dahil sa anak nga ito ng alkalde ng bayan. Magkasabay na lumaki sina Carlos at Dante. Bagaman magkaiba ang estado ng pamumuhay, naging matalik na magkaibigan ang mga ito. Wala namang tutol ang pamilya ni Dante dahil mabait at napakamagalang nitong si Carlos. Sa katunayan, ito pa ang nagsisilbing magandang ehemplo para sa kanya. Sa'yo na lang talaga nakikinig itong si Dante. Sumasakit na din ang ulo ng nanay niya eh. Ano na naman bang ginawa ng taong to? Tanong ng alkalde. Wala naman po. Mabuti na lang at naagapan kung hindi. Kawawa naman yung kainan ni Mang Martin. Tugon ni Carlos. Napasapo na lang ng noo ang alkalde. Kailan ba magtatanda itong si Dante? Ay Carlos, pakiusap. Huwag mong ihiwalay ang paningin mo sa taong yan ha. Kahit nabayaran pa kita, mabantayan lang ang anak ko. Hindi ako nag-aalala sa kanya, kundi sa mga taong napeperwisyo niya. Wala po kayong dapat alalahanin, Mayor. Ako na pong bahala sa kaibigan ko. Makakaasa kayong aakayin ko siya sa tamang landas. At kapag hindi sumunod, babalian ko ng buto. Gawin mo kung ano ang nararapat. Alam kong ikaw lang ang makakapagpasunod sa kanya. Nga pala, iwanan mo muna ang trabaho mo sa palengke. Gusto kong sumama kayo ni Dante sa akin sa kabilang probinsya. May kailangan akong asikasuhin doon. Mga ilang araw po tayo doon kung sakali. Mga 1 linggo. Huwag mong alalahanin ang nanay mo. Ako nang bahala sa kanya. Sa katunayan,
Nagpadala na ako ng isang sako ng bigas at mga pang-ulam para wag ka nang mag-abala. Maraming salamat o. Sige po, magsasabi pa rin po ako kay nanay para hindi naman siya mag-alala. Matapos ang pag-uusap, umalis si Carlos upang magpaalam sa ina. Kinabukasan, maagang dinaanan ng alkalde ang binata. Ano bang gagawin niya sa kabilang probinsya, Mayor? At kakailanganin niyo pa ako? Wala naman. May asikasuhin lang akong lupa roon. Aminin ko medyo magulong lugar at hindi alam ng mga taga roon na mayor ako ng bayan natin. Kaya hindi pwedeng mga tauhan kong sumama. Ganun po ba? O sige, ako na po ang bahala. Hindi naman siguro sila magpapadalos-dalos ng kilos doon, ano? Yan ang akala mo. Hindi mo alam ang ugali ng mga tao doon, Carlos. Mga taga-bundok sila. Walang pinag-aralan. Hindi marunong mag-isip. Wika ni Dante. Huwag kang magsalita ng ganyan, Dante. Kulang lang sila sa kalaman, kaya nagagalit sila. Pero sa oras na maunawaan nila ang lahat, sila mismo ang magbibigay ng daan para makipag-usap. Muling wika ng mayor. 2 oras ang naging biyahe bago marating ang sinasabing lugar. Pababa pa lang si Carlos. Nakita nitong masama na ang tingin ng tao sa kanila. Ang ilan ay nagbubulungan pa habang itinuturo ang kanilang sasakyan. Mayor, mukhang hindi maganda ang salubong sa atin ng mga tao. Sigurado ka bang ayos lang na bumaba kayo? Tanong ni Carlos. Wala kang dapat alalahanin. Hindi naman sila kikilos kung wala kang gagawing masama. Kaya ikaw, Dante, iwanan mo yung baril mo dito sa sasakyan. Wala po akong dalang baril, tay. Gaya ng sinabi niyo sa akin, ayoko magkaroon kayo ng problema sa mga tao dito. Mabuti naman kung ganon. O sige, bumaba ka na. Ayusin mo ang pakikitungo sa mga tao. Bumaba ng sasakyan si Dante. Tumayo sa tabi ni Carlos. Huwag kang gagawa ng gulo, Dante. Kung ayaw mong ako mismo magbalibag sa'yo. Para kang si tatay magsalita. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin hanggat hindi ako inuunahan ng mga taga dito. Tugon ni Dante. Maya-maya ay lumapit ang isang matanda. Inaya ang mga ito papunta sa loob ng isang kubo. Mabuti naman at nakabalik ka na, Lare. Nga pala, nadala mo ba ang ipinangako mong mga gamot? Tanong ni Mang Simeon. Naroon sa sasakyan, Mang Simeon. Ipapakuha ko na lang sa mga kasama ko. Maraming salamat at tinupad mo ang pangako sa mga tao. Alam mo, Larry, hindi naman kailangan paalisin ang mga naninirahan dito. Maaari mo rin silang mabigyan ng trabaho. Alam ko po yon, Manong. Pero hindi lang kasi ako magdedesisyon tungkol dito. Korporasyon ang hahawak sa ipapagawa natin sa lugar. Pero kung may makita akong mali o anomalya, ako mismo ang gagawa ng paraan. Sisiguraduhin kong magiging pabor sa mga nakatira dito ang anumang mapagpasyahan. Hindi pa rin naiintindihan ng mga taga dito ang gusto mong gawin, Larry. Ang alam lang nila, inaagaw mo ang lupaing matagal nilang tinirhan. Kaya nga po ako nandito ngayon. Dahil gusto kong kunin ang lubusan ng loob nila. Mahirap paamuhin ng mga katutubo, Manong. Totoo ang sinasabi mo, Larry. Pero pakitaan mo lang sila ng kabutihan. Sila mismo ang lalapit sa'yo. Pero kailangang tapat at totoo ka sa kabaitang iyon. Dahil malalaman nila kung pakitang tao lang ang ginagawa mo. Matagal ko na pong gustong makausap ang mga tao. At sa wakas napaunlakan ako ng pagkakataon. Hindi ko po ito sasayangin. Pag-uusap ng dalawang nakakatanda. Samantalang si Carlos at Dante naman, nakaupo sa labas ng kubo habang pinagmamasdan ang mga taong panay ang daan. Talagang ilag ang mga tao dito kay tatay, ano? Sana lang, walang mangyaring kaguluhan sa oras ng pag-uusap.
Asahan mo na yon. Marami ang tutol sa gustong mangyari ng tatay mo. Sa oras na masaktan lang si tatay, patawarin ako ng Diyos, pero baka makapatay ako. Kumalma ka lang, Dante. Walang mararating ang karahasan. Ang mabuti pa maglakad-lakad muna tayo. Hindi pa naman tapos mag-usap sina Mayor at Mang Simeon. Mabuti pa nga. Tara, doon tayo. Gusto kong bumili ng sigarilyo eh. Nakalimutan ko magdala. Naglakad ang magkaibigan papunta sa maliit na tindahan sa lugar. Pagkarating, naupo ang dalawang binata habang nagsisigarilyo. Napansin ng mga ito ang isang lalaking nakatingin sa kanila. May nakasugbit na itak sa bewang at may hawak pang pangtabas ng tubo. Nakakatakot naman yung mga tao dito. Tignan mo, normal lang ba sa kanilang magdala ng itak sa araw-araw? Halos lahat ng lalaki meron. Minsan mga babae may dalang itak oh. Wika ni Dante. Nagulat ang dalawa. Sumagot ang may-ari ng tindahan. Normal lang sa mga taga dito magdala ng itak. Pangdepensa sa sarili ang mga yan. Dahil maraming nagkalat na masasamang loob at mga elementong gustong manakit. Wika ni Aling Trining. O ayan, nasagot na ang tanong mo. Kaya huwag ka masyadong mang-usisa. Mamaya, masamain pa ng mga taong pagtitig mo sa kanila eh. Hindi naman talaga maiiwasan ng ganyan, lalo pat mga baguhan kayo sa lugar na ito. Tama ang kaibigan mo. Iwasan na lang ang pakikipagtitigan sa mga kalalakihan. Muling wika ng matanda. Maya-maya ay lumapit sa kanila ang lalaki. Walang pagdadalawang isip na sinita si Dante. Ang sakit mo makatingin, bata ah. May problema ka ba? Tanong ng lalaki. Dali-daling lumabas sang tindahan ang matandang babae at inawat ito. Santiago, huwag kang gagawa ng gulo. Nagtataka lang sila sa mga tao dito dahil may dala kayong itak. Alam mong taga-syudad sila. Kaya bago sa kanila mga bagay na ito. Ang hirap kasi sa mga taga-syudad na to. Ang tingin nila sa ating mga taga-bundok para mga hayop. Dito nagpantig ang tenga ni Dante. Tumayo ito at nilapitan ang lalaki. Alam mo, masyado ka mapanghusga. Nakakairita yung bunganga mo. Hindi naman masama ang iniisip namin. Nagtataka lang kami kasi walang ganyan sa syudad. Hindi nagdadala ng itak ang mga tao roon kung hindi baril. Napatahimik ang lalaki at naglakad palayo. Humingi ng paumanhin ang matandang may-ari ng tindahan. Pagpasensyahan mo na si Santiago. Talagang ganun lang ang batang yon. Pero mabait naman siya. Mangyari kasi uli lang lubos. Mag-isang namumuhay. Wala ring masyadong nakikisalamuha sa kanya. Dahil sa usap-usapang pamilya sila ng mga aswang. Wika ng matanda. Natawa ng husto si Dante sa sinabi nito. Oo. Ginagawang panakot sa mga bata ang salitang aswang. Pero totoo sila. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala. At inihiling ko din na sana hindi nyo maranasan na makaengkwentro ng ganong uri ng nilalang. Wika ni Aling Trining. Ayos lang po yun, nanay. Alam nyo bang ang kasama ko may agimat na inaalagaan? Biglang napatayo si Carlos. Tinakpa ng bunganga ni Dante. Ano ka ba naman, Dante? Pati ba ang sekreto ko, ibubunyag mo pa? Normal na sa baryong ito ang mga taong may agimat. Kaya wala kang dapat ilihim. Ano ba ang tangan mo? Tanong ni Aling Trining. At dahil bunyag na ang sekreto ni Carlos, wala na itong nagawa kung hindi magsalita. Mutya ng kampana po, nanay. Binana ko pa sa lolo ko bago siya mamatay. Alam niyo ho ba yung suntok ng kaibigan ko? Parang kulog. Sa oras na tamaan ka, para kang kampanang kinalembang. Dante,
pwede bang manahimik ka? Maraming nakakarinig sa'yo. Mamaya isipin ng mga yan totoo ang sinasabi mo. Proteksyon lang po ang mutyang ito. Pag-uusap ng tatlo. Ngunit lingid sa kalaman nila, may isang antingerong nakikinig. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa mutya ng kampana. Gusto ko malaman ang bisa nito. Kaya kung hindi mo mamasamaing kaibigan, maaari mo bang ipakita sa akin? Wika ng lalaki. Ay, Lita, ikaw pala. O nga pala, mga dayo sila kasama ni Larry. Yung nakabili ng lupain sa paligid ng nayon. Ganun ba? Siguro nga may ibubuga kayo. Ang lakas ng loob niyong dumayo sa lugar na ito. Lalong-lalo na ang kasama niyo. Hindi magtatagal. Sasamain dito yan. Wika ni Lito. Napatingin naman si Carlos sa mayor na noon ay palabas na ng kubo kasama si Manong Simeon. Tapos na pala makipag-usap si boss. Halika na, Dante. Akmang lalakad na ang dalawa. Nang muling magsalita si Lito. Siguraduhin niyong may pagtatanggol niyo ng maayos ang kasama niyong negosyante. May mga taong nakabang sa paligid at isa na ako doon. Siguro, dito nga masusubukan ang sinasabi ng kasama mo. Wika ni Lito, sabay lakad palayo. Ang laki ng problema ng taong yun . Nakarinig lang ng mutya. Nagyabang na. Ano naman kung antingero siya? Siguro nga, Carlos. Dapat mo lang pakitaan ng taong yun nang mapahiya siya sa sinasabi niya. Hindi, Dante. Hayaan mo siyang kumilos. At sa oras na may masaktan sa inyo ng tatay mo, talagang dila niya lang ang hindi madudurog. Matapos ang komprontasyon, dali-daling lumakad ang dalawa pabalik sa alkalde. Kayong dalawa, magsasalita na si Larry sa harapan ng maraming tao. Maging alisto kayo. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng mga tao. Wika ni Mang Simeon. Maliwanag po sa akin yan, Manong. Ako na pong bahala. Tugon ni Carlos. Tumayo ito sa likod ng alkalde. Habang nagsasalita, pinakikiramdaman nito ang mga tao sa paligid. Napansin ang lalaking nagngangalang Santiago, kaso nga lang wala si Lito sa lugar. Nasa kalagitnaan na ng pagtatalumpati ang alkalde nang biglang may naghagis ng malaking bato. Nakita ito ni Carlos, kaya sinalubong niya ng suntok. Nanlaki ang mga mata ng mga nakasaksi. Nadurog ang bato nang tumama sa kamao ng binata. Sino sa inyo nagbato? Magpakita ka! Wika ni Carlos. May pumalakpak sa gawing likuran. Nakita nito si Lito. Magaling. Tignan mo nga naman. Totoo pala ang narinig ko. Malakulog nga ang suntok mo. Bakit hindi natin yan subukan sa totoong laban? Wika ni Lito. Tumakbo ito papunta sa kinaroroonan ni Carlos. Walang pagdadalawang isip na sumugod. Sinalubong naman ito ng binata. Isang malakas sa suntok sa dibdib ang ibinigay nito sa kalaban. Yumanig ang katawan nito. Nabali ang 3 tadyang sa gawing kanan. Pilit nitong hinahabol ang hininga dahil sa nabaling buto na tumusok naman sa kanyang baga. Malaking pagkakamali ang ginawa mo. Kung nanahimik ka na lang sana, hindi na nangyari ang ganitong bagay sa'yo. Walang yaka. Hindi pa ako tapos. Kaya huwag kang magyabang. Tugon ni Lito. Nilingon ni Carlos si Mang Simeon at Dante. Dali-daling ipinasok ng mga ito ang alkalde sa tahanan ng matanda. Huwag ka nang tumayo. Masyadong malaki ang pinsalang natanggap mo. Pwe,
Kung tutusin, wala pa sa kalingkingan ng napagdaanan ko ang ginawa mo. Oo, nabalian nga ako ng tadyang, pero hindi na paralisa ang katawan ko. Ngayon malalaman natin kung talagang malakas ang mutya mo. Pag-uusap ng dalawa. Nagsipag-atrasan ang mga tao at gumawa ng malaking bilog. May ilang umaawat sa dalawa. Ngunit karamihan sa mga naroon gustong makita ang laban sa pagitan ni Carlos at Lito. Hindi naman sana kita papatulan kung hindi mo lang sinubukan na saktan si Mayor. Yun nga ang gusto ko. Ang patulan mo ang hamon ko. Para masaksihan ng lahat ang kakayahan ng isang taong may tangang mutya ng kampana. Pag-uusap ng dalawa habang nag-iikot sa gitna ng bilog. Napansin ni Carlos na tila wala na ang iniindang sakit ng kalaban. Mukhang hindi mo na iniinda ang pagkabali ng tadyang mo ah. Hindi ko na iniinda dahil magaling na. May kakayahan akong paghilumin ng mabilis ang anumang pinsalang natatamo ko. Tugon ni Lito sabay sugod sa binata. Nagulat ito dahil napakabilis kumilos ng kalaban. Halos hindi masundan ng tingin ang mga hakbang. Kaya naman nagawang patamaan ni Lito ang binata. Ngunit mahina ang atake kaya hindi gaanong napuruhan si Carlos. Patikim pa lang yan ang aking kakayahan. Sinadya kong hindi kapuruan para naman mas mahaba ang kasiyahan. Wika ni Lito. Hindi naman nagsalita si Carlos. Pinag-aaralan nito ang galaw ng katunggali. Ano kaya ang tanga ng taong to? Mutya ng kidlat? Wika ni Carlos sa sarili. Napansin ng binata ang madalas na pagpaling ng ulo ni Lito. Maging ang minsanang pagpapalit ng kulay ng mga mata. Sa isip ng binata, hindi lang basta antingero ang katunggali. Ngunit hindi rin ito matukoy kung ano ang pinagmula ng bilis ni Lito. Muling umatake ang kalaban at sa pagkakataong iyon, nagawang sanggain ni Carlos ang binigay na suntok ni Lito. Napangiti si Carlos dahil nagawa niyang basahin ang galaw ni Lito. Ilang ulit na sumalakay ang katunggali. Nagagawa na itong ilaga ng binata. Kumuha ng magandang pagkakataon si Carlos. Sinalo ang kamao ng kalaban. Ngunit sa kasamaang palad, dumulas lang ito mula sa kanyang pagkakahawak. Napatras si Carlos. Napagtanto na puno ng langis ang braso ng kalaban. Sa palagay ko, ngayon pa lang ay napagtanto mo na kung saan ang galing ang bilis ko. Ang totoo may konti na akong ideya. Pero may isang bagay pa akong dapat gawin para mapatunayan ang hinala ko. Tugon ni Carlos. Muling sumugod si Lito na siyang malaking pagkakamali. Dahil nagagawa na nitong basahin ng kanyang galaw, nagawa ng hulihin ng binata ang katunggali. Laking gulat ni Lito dahil bigla siyang sinakal ni Carlos. Nagpupumiglas ito, ngunit hindi niya magawang makawala mula sa pagkakahawak ng binata. Pakawalan mo ko! Walang yaka! Mahirap kang ulihin dahil sa langis na nakabalot sa katawan mo. Pero may bahagi kang hindi nilalagyan at yun ay ang leg mo. Sunod-sunod na suntok sa katawan ng ibinigay ni Carlos. Dahilan para tuluyang manghina si Lito. Sa kanya ito binitawan. Akmang tatayo pa sana ang kalaban, ngunit inapakan ni Carlos ang ulo nito. Huwag ka nang tumayo. Tanggapin mo ang pagkatalo. Dahil kung itutuloy mo lang ito, mabubunyag sa lahat ang sekreto mo. Wika ni Carlos. Nanlaki mga mata ni Lito dahil hindi nito akalain malalaman ng binata ang pinaka-iniingatan niyang lihim. Sabihin mo sa akin,
Paano mo nalaman ang katotohanan? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Itigil mo na ang kabaliwang ito. Pangako, walang makakalam ng totoo mong pagkatao. Tugon ni Carlos. Sa pagkakataong iyon, tinanggap ni Lito ang pagkatalo. Tumayo ito at naglakad palayo sa mga tao. Kitang-kita ang dismaya sa muka. Dahil ang buong akala nila, matatalo sa laban si Carlos. Bakit hindi mo pa tinuluyan yung taong yun? Gusto niya lang akong subukan, Dante. Kaya walang dahilan para patayin ko siya. At isa pa, wala namang dapat patunayan dito. Hindi naman nasaktan ng gusto ang tatay mo. Hindi nga nasaktan, pero pinagtangkaan niya ang buhay ni tatay. Tama si Carlos, Dante. Wala namang nangyaring masama sa akin, kaya hayaan mo na. Nga pala, may nakarating na balita sa akin. Hindi madaanan ng kalsada pabalik sa atin dahil natabunan ito ng gumuhong lupa. Wala namang problema sa matutuloyan, Larry. Malaki ang bahay ko at may mga silid na hindi nagagamit. Doon muna kayo pansamantalang manirahan. Maraming salamat, Mang Simeon. Carlos, Dante, ibaba nyo na ang mga gamot. Tulungan nyo ko ipamahagi ang mga yan. Wika ng alkalde. Habang namamahagi ng gamot. Muling nakita ni Carlos si Santiago. Nakatayo lang ito sa sulok. Habang ang ilan sa mga kababaryo nagkukumahog na makakuha ng gamot. Kumuha ng isang balot ang binata at nilapitan ito. Ito pare, para sa'yo. Bawat isa sa mga taga-baryo ay meron. Wika ni Carlos. Tinapik ni Santiago ang kamay nito. Anuin ko naman ang gamot na yan kung wala ng nanay ko. Sana kung mas maaga kayong dumating, nakatulong pa ang mga yan. Tugon ni Santiago. Isa-isang dinampot ni Carlos ang mga nahulog na gamot. Pasensya na. Kung wala kami ng mga panahong may sakit ang nanay mo. Alam kong hindi na makakatulong ang mga gamot na ito at wala na rin kami magagawa. Kaya hinihiling ko sa iyo, kaibigan, huwag kang patuloy na mamuhay sa nakaraan. Masaya ang mundong ito. Mararamdaman mo lang yon kung alisin mo ang galit sa iyong puso. Wika ni Carlos. Muling inabot ang supot kay Santiago. Sabay lakad palayo. Hindi na nakapagsalita si Santiago. Pagsapit ng hapon habang nagpapahinga ay nagulat si Carlos. Nakita nito ang binatang nakatayo sa labas ng bakod ni Mang Simeon. May dalang bote ng lambanog at isang basket ng hinog na mangga. Dahil walang nakitang tao, naglakad ito palayo. Dali-daling lumabas si Carlos at sinundan ng Ginoo. Sandali lang, Santiago. Parang masarap yung dala mong lambanog ah. Napahinto ang binata at naglakad pabalik. Ano kasi ito? Ibibigay ko sana sa inyo. Akala ko walang tao kaya umalis na lang ako. Pasensya ka na. Nasa loob kami ng bahay. Pagod din kasi si Dante at Bus. Kaya yun, nakaupo lang kami habang nakatulala sa hangin. Halika, pagsaluan natin yung lambanog mo. Wika ni Carlos. Bahagyang gumuhit ang ngiti sa labi ni Santiago. Sa kauna-unahang pagkakataon, may nag-aya sa kanyang uminom. Sige kung yan ang gusto mo. Pero teka, ayos lang ba sa mga kasama mo? Huwag kang mag-alala. Ayos lang yung kay Dante ang totoo. Naghanap nga ng alak yung taong yun eh. Halika na. Tugon ni Carlos. Pumasok ang mga ito sa tahanan ni Mang Simeon. Maging ang matanda nagulat nang makita si Santiago. Pumunta sa kusina si Carlos upang kumuha ng mga baso. Sinundan naman ito ni Mang Simeon. Himalang napasama mo yang si Santiago dito. Alam mo pa, walang pumapansin sa kanya dahil sa nangyaring sakuna.
Alam ko po ang tungkol doon at masakit para sa kanya ang pagbintangang aswang ang mga magulang. Wala naman akong nakikitang mali kay Santiago, Manong. Tao lang naman siya. Biktima ng kalupitan ng mundong ito at ayokong dumagdag pa sa mga taong uusig sa kanya. Sa kabila ng pagiging brusko mo, hindi ko akalaing may nakatagong malambot na puso. O siya, dalin mo doon sa mesa niya. Sariwang dalagan na huli ko kanina sa ilog. Wika ni Mang Simeon. Nung una tahimik lang si Santiago dahil dalawa lang sila ni Carlos na nag-iinuman. Hindi nakisali si Dante dahil hindi ito sanay sa lasa ng lambanog. Para basagin ang katahimikan, nagsimulang magkwento si Carlos tungkol sa kanyang buhay. Nakita mo ba yung laban namin kanina ni Lito? Ayun ba? Oo, nakita ko. Talagang masama yung ugali ng Lito na yan. Noon pa man, ng mga bata pa kami, pinagdidiskitan ako niyan eh. Lagi akong ginugulpi. O hindi kaya naman sinisira yung mga gamit ko sa eskwela. Alam mo Santiago, hindi naman tayo nagkakalayo ng naging buhay eh. Ulila din ako sama. Nanay ko na lang ang kasama ko sa buhay. Mahirap mawalan ng tatay sa murang edad dahil kakailangan mong tumayo sa sariling pa at matuto sa sarili mong paraan para lang mabuhay. Buti ka nga buhay pa yung nanay mo. Ako, wala ni isa sa mga magulang ko at kapatid ko natira. Tugon ni Santiago, sabay lagok ng hawak na baso. Kung hindi naman kalabisan kaibigan, pwede ko bang malaman kung anong nangyari sa kanila? Kung ayos lang sa'yo ha? Tanong ni Carlos. Huminga ng malalim ang binata. Nagsimulang magkwento. Bata pa ako ng mga panahong nangyari yung insidente. Kaya wala akong gaanong nauunawaan. Naglalaro lang naman ako sa labas ng tahanan eh. Kasama yung mga kapatid ko. May mga kalalakihang pumasok sa bahay. Pinaggugulpi si tatay eh. Tugon ni Santiago. Dagdag pa nito. Walang kalaban-laban ang kanyang ama dahil napakadami ng mga taga-baryong sumugod. Maging ang nakakatandang kapatid ay kinaladkad papunta sa plaza. Hindi rin nakaligtas si Santiago na noon ay 5 taong gulang pa lamang. Itinali sa poste ang mga magulang nito. Pinalibutan ng tuyong kahoy. Walang magawa ang paslit nang makita niyang sinisindihan ng isa sa mga kalalakihan ang mga tuyong kahoy. Bago pa man tuluyang masunog ang kanyang ina. Nakiusap ito na pakawalan si Santiago dahil wala pa itong muwang. Hinila ng isang lalaki palabas ng kulungan ang paslit. Naiwan ang dalawa nitong nakakatandang kapatid. Matapos ay binuhat ng mga kalalakihan ang kulungan, inilagay sa nanggagalit na apoy. Dinig na dinig ni Santiago ang sigaw ng mga kapatid habang nasusunog ang katawan. Nakita ni Carlos na tumutulo ang luha sa mata ng binata habang nagkukwento. Hindi nila namalayan. Naroon si Mang Simeon, pati na rin ang mayor. Napakapait na kapalaran ng sinapit ng pamilya ni Santiago sa kamay ng mga taga rito. Dahil lamang sa walang katuturang kwento. Wika ni Mang Simeon. Tuluyan na umiyak si Santiago. Nakaramdam ng matinding awa si Carlos. Alam nito ang pakiramdam ng mawala ng magulang. Sino po ang pumatay sa mga magulang ni Santiago? At bakit nila ginawa yun? Ang pamilya ni Lito. Sila ang pasimuno ng kaguluhan sa lugar na ito. Pinagbintangan nilang aswang ang mga magulang ni Santiago. Dahil na rin sa impluensya nila, naniwala ang mga tao. Pagpapaliwanag ni Mang Simeon. Talaga palang walang hiya yung pamilya ng Lito na yan eh. Ibinibintang nila sa iba ang pagkakamali nila para pagtakpan ang baho nila. Anong ibig mong sabihin, Carlos? Tanong ng matanda. Nagtataka ito dahil tila may nalalaman ang binata sa mga nangyayari.
Aswang ang Lito na yon. Kung natatandaan mo ang laban namin kanina, malaking pinsala ang binigay ko sa kanya. Pero napakabilis gumaling na parang walang nangyari. Totoo ang sinasabi ni Carlos, Manong. Matagal ko nang gustong sabihin sa inyo ang lahat Pero wala ni isang naniniwala sa akin. Nalaman ko na natuklasan ni tatay ang sekreto ng pamilya ni Lito nung minsang mapadaan ako sa kanila. Saktong pinag-uusapan ng mga hayop na yun ang ginawang kawalang hiyaan sa pamilya ko. Pero wala akong magawa Dahil aswang ang tingin sa akin ng mga taga dito. Sana pala, tinuluyan ko na ang walang hiyang yun. O di ba? Yan yung sabi ko sa'yo, dapat tinuluyan mo na Masyado ka kasing maawain. Singit ni Dante. Sa susunod na pagkikita namin, sisiguraduhin ko na hindi siya makakaligtas. Huwag kang mag-alala, Santiago. Naniniwala ako sa iyo. Mang Simeon, mas makakabuti siguro na huwag nang ipagbigay alam sa mga tawang nalaman natin ngayon para hindi mabulabog ang gagawin kong plano. Tugon ni Carlos. O sige, walang problema, Carlos. Pero kung ikaw lang mag-isa ang kikilos, hindi mo sila kakayanin. Mapapahamak ka lang. Hindi mo kilala si Carlos, Manong. Yung nakita mong laban kanina, wala pa sa kalingkingan ng lakas niya. Ewan ko nga ba kung bakit nagpipigil ng puwersa yung taong yan. Wala kasi akong alam tungkol kay Lito. Pero ngayon may dahilan na ako para durugin siya ng tuluyan. Kung ganon, anong balak mong gawin? Simple lang. Uuwi kaming lahat. Ano uuwi? Akala ko ba may plano ka? May plano nga ako. Yun mismo ang gagawin natin. Uuwi tayo. Paano mong may sasagawa ang plano kung uuwi ka? Tatakas ka lang yata Hindi ako tatakas. Uuwi tayo at yun ang plano. Ay nako, bahala ka nga dyan. Kahit kailan di talaga kita maintindihan Pag-uusap ni Carlos at Dante. Nakuha naman ni Mang Simeon at alkalde ang gustong sabihin ng binata. Ngunit pinili nilang manahimik dahil maaaring may mga matang nakamatsyag sa mga ginagawa nila. Kinabukasan, naganda ang mga ito na aalis. Nagpaalam sa mga tao at tumuloy sa kanilang paglalakbay. Habang nasa sasakyan, pinag-uusapan ng alkalde at ni Carlos ang balak. Sigurado ka bang susundan ka ng Lito na yon? Oo, Mayor. Matapos ang laban, hindi na tayo tinatantanan ng isa sa mga kasama niya. Patago silang nakamasid sa atin, kaya hindi ko din sinabi kung ano ang totoo kong plano. Tugon ni Carlos. Narating ng mga ito ang bahagi ng daang natatabunan ng lupa. Inhinto ni Dante ang sasakyan. Bumaba si Carlos. Tinignang mabuti ang paligid. Alam nito na hindi sila makakadaan dahil may mga kasamang puno ang gumuhong bahagi ng kalsada. Hindi ko talaga alam kung anong plano mo pero sana gumana yan. Huwag kang mag-alala, Dante. Ako nang bahala. Bantayan mo lang ang tatay mo. Tugon ni Carlos. Tumambay ito sa labas ng sasakyan. Nagsindi ng sigarilyo. Maya-maya ay nagpakita si Lito kasama ang dalawa pang kalalakian. Mukhang hindi na kayo makakauwi. Sarado na ang daan. Kung ako sa inyo, babalik na lang ako sa baryo. Wika ni Lito. Napangiti si Carlos at tinapon ang sigarilyo. Hindi naman talaga pag-uwi ang dahilan kung bakit kami nandito. Una sa lahat, alam kong sarado ang daanan. Kung ganon, ano ang sadya nyo? Ikaw, alam kong susunod ka. Sa oras na magdesisyon kaming umuwi, medyo nabitin ako sa una nating laban Hindi ko napagandaan. Maaari ba nating ituloy? Nagulat si Lito sa naging tugon ni Carlos. Hindi nito akalaing sila ang nahulog sa sariling patibong. Kung yan ang gusto mo.
Kaso nga lang 3 kami at mag-isa ka lang. Sigurado ka bang lalabanan mo kami? Tatayo ba ako dito kung nagdadalawang isip ako? Nagpapakamatay ka. Kahit gaano ka pa kalakas, wala kang laban sa 3 aswang. Wika ni Lito sabay sugod kay Carlos. Hinawakan nito ng maigpit ang kamay ng kalaban. Inumpog sa gulong ng sasakyan. Sunod na sumalakay ang 2 kasama ni Lito. Tinadyakan ng binata ang isa sa mga ito. Dahilan para tumilapon at tamaan ang isa pa. Hawak-hawak pa rin ng binata ang kamay ni Lito. Hinigpitan nito ang pagkakapiga. Dahilan para mapasigaw ang katunggali. Walang yaka! Bitawan mo ko! Wika ni Lito. Binitawan nito ni Carlos at hinayaang makatayo. Gaya ng inaasahan, mabilis na gumaling ang pinsala nito. Ano, kaya pa? Bakit parang nanghina ka? May nawawala ba sa'yo? Paano mong nalaman na nawawala ang lanahan ko? Siguro ikaw ang kumuha nun. Masyado kang abala sa pag-iisip ng paraan kung paano mo ko papatumbayin. Pero hindi mo man lang isinaalang-alang ang depensa mo. Ito ba ang lanahan na sinasabi mo? Ano bang silbi nito sa'yo? Walang yaka. Ibalik mo sa akin yan. Paano mong nakuha ang lanahan ko? Hindi ko nasabi sa'yo. Dati ako mandurukot eh. Kaya naman madali lang sa akin na kunin ang mga gamit ng tao kahit saan pa nakalagay. Ibalik mo sa akin yan kung ayaw mong mapahamak. O sige nga, kunin mo. Hindi makakilos ng maayos sa Lito dahil wala sa kanya ang lanahan. Isa itong uri ng langis na ginagamit ng mga aswang upang makapaglagay ng sabulag. Magbalat kayo, depensa ng sarili, laban sa pisikal na atake. Lalaban ako ng patas sa'yo, Lito. Walang gamit na kahit anong bertud. Matira matibay. Ano, payag ka? Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Tugon ni Lito. Tinanggal nito ang suot na mutya. Hinarap si Carlos. Nagtanggal ng damit ang binata. Tumambad ang napakaraming tattoo. Wala akong dalang bertud. Gaya ng sinabi ko, patas na laban lang. Wala akong pakialam kung may hawak ang bertud o wala. Wala din namang pinagkaiba. Talaga lang ha? Ano, simulan na natin ang totoong laban. Tanong ni Carlos. Hindi na sumagot si Lito. Sinugod nito ang binata. Sunod-sunod na suntok ang ibinigay. Ngunit hindi nagawang iwasan ni Carlos ang lahat ng ito. Tuloy-tuloy lang sa pag-atake si Lito. Nang makahanap ng butas si Carlos, saka ito nagbitaw ng atake. Malakas sa suntok sa sikmura ang iginanti nito kay Lito. Nang tumama ang suntok sa katawan ng kalaban, tila kampana itong hinataw ng napakalakas. Dinig maging sa loob ng sasakyan ng mayor ang pagkadurog ng buto ni Lito. Sinundan pa ito ng suntok sa panga, dahilan para tuluyang mawalan ito ng malay. Lingid sa kanilang kalaman, natural ang taglay na lakas ni Carlos. Mas pinapatibay lang ang katawan ng tangang mutya ng kampana. Nagawa mo siyang pabagsakin sa pamamagitan ng 2 suntok. Kung tutusin, mas malakas siya sa'yo nang hindi yamak. Wika ni Dante. Naisaan ko siya, kaya ako nanalo. Pero sa totoo lang, kung tinamaan ako ng suntok niya kanina, malamang ako yung aalalayan mo paakyat ng sasakyan. Hindi ko suot ang mutya ng kampana, kaya medyo nag-aalala ako kanina. Mabuti na lang, hindi gaanong kagaling sumuntok yung aswang na to. Tugon ni Carlos. Kinuha na mga kasama ang walang malay na katawan ni Lito. Mabilis na umalis ng lugar.
Bilisan mo, Dante. Babalik tayo sa baryo. Siguradong babalingan nila si Mang Simeon at Santiago. Wika ni Carlos. Dali-daling pinaandar ni Dante ang sasakyan. Pagdating nila sa baryo, nakainga ng maluwag ang binata dahil ligtas ang dalawa. Oh, kumusta ang plano nyo? Nagtagumpay ba? Tanong ni Mang Simeon. Oo, Manong. Nagawa kong talunin si Lito. Siguradong nakarating na sa kanya mga kalahi ang nangyari. Hanggat maaga, ilikas niyo mga tao sa lugar na ito. Mukhang mahirap gawin ang sinasabi mo, Carlos. Alam mo naman ang tingin ng mga tao sa inyo ni Larry, hindi ba? Baka isipin nila, isa ito sa mga pakana nyo para umalis sila dito. Wika ni Mang Simeon. Alam ng binata na wala ng ibang paraan kung hindi protektahan ng nayon. Hindi nila mapapaalis ang mga tao roon, lalo pat meron ng banta sa kanilang seguridad. Ano ang mainam nating gawin, Mang Simeon? Manalangin at umasang walang madamay na inosente. Kailangan ko silang harapin dahil ako ang pinagbula ng gulo. Kung hindi ko pinatulan ng hamon ni Lito, hindi sana hahantong sa ganito. Wala kang kasalanan sa mga nangyayari, Carlos. Dinepensahan mo lang si Larry. Kung hindi mo yung ginawa, siya naman ang napahamak. Wala nang oras, Manong. Magsipaganda kayo dahil anumang oras, maaaring dumating ang mga kalahi ni Lito. Wika ni Carlos. Kinausap nila ang mga tao. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi nakinig ang mga ito sa kanila. Nasa desperadong sitwasyon si Carlos ng mga sandaling iyon dahil alam niyang mapapahamak ang marami. Ngunit laking gulat ng binata nang biglang tumayo si Santiago at nagsalita. Alam kong wala ako sa lugar para magsalita. Dahil noon pa man, hindi na maganda ang trato niyo sa akin. Pero pakiusap sa pagkakataong ito makinig kayo. Totoo ang sinasabi nila, Carlos. May malaking kaguluhang mangyayari at kung ayaw niyong maniwala, sige, maghintay kayo sa sarili niyong tahanan. Pero sa mga taong gustong mabuhay, pansamantala niyong iwanan ng tahanan niyo. Sisiguraduhin ko magpapasalamat kayo pagkatapos nito. Wika ni Santiago. Nakatitig lang ang mga tao sa kanya. Wala ni isa man sa kanila ang nagsalita. Hanggang sa dumating si Tandang Trining. Naniniwala ako sa sinasabi ni Santiago. Kilala ko ang pamilya ni Lito. Sila ang pinakamakapangyarihang angkan dito sa atin. At naging sunod-sunuran kayo sa maling paniniwala. Muling nahaharap ang nayon sa matinding krisis na maaaring ikapahamak ng marami. Huwag niyong pairali ng katigasan ng ulo. Ginagawa nila ito hindi para sa pansariling kapakanan. Inililigtas kayo ng mga taong ito sa posibleng kapamakan. Tugon ng matanda. Dito na nagsimulang magbulungan ang mga tao. Paano kaming maniniwala sa mga dayo ang gusto lang namang gawin ay agawin ang tirahan namin? Oo nga, idagdag mo pa ang anak ng aswang. Sino maniniwala sa inyo? Yan ang problema ng nayo na ito. Mabilis kayong maniwala sa mga bagay-bagay na walang sapat na pruweba. Paano nyo nasabing totoong aswang ang mga magulang ni Santiago? Nakita nyo ba silang lumapa ng katawan natin? At ang mga dayo, paano kayo nakakasigurong aagawin nila ang lupa nyo? Nakututusin hindi nyo naman pagmamayari. Ang lakas ng loob nyo magsalita ng masama sa kapwa nang walang sapat na katibayan. Wika ni Aling Trining. Inawat ito ni Santiago. Tama na po, Manang Trining. Maka na yun. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo o hindi. Pero ang pagkamatay ng pamilya ko, kagagawa ng angkan ni Lito. Pinagbintangan kaming aswang para pagtakpan ng kanilang mga gawain. Ngayon kung ayaw nyo pa ring maniwala, hindi ko kayo pipilitin. Yun ang totoong nangyari at ako mismo ang nakarinig nito. Wala lang ako lakas ng loob na magsalita dahil alam kong walang maniniwala sa akin.
Habang nagsasalita si Santiago, dumating ang isang lalaking humahangos. Ayon dito, paparating si Mang Conrado at ang ilan sa mga sakop niya. Sino si Conrado, Mang Simeon? Siya ang ama ni Lito. Mukhang tumpak ang sinabi mo, Carlos. Makanayon, magsipagtago kayo. Sigaw ni Mang Simeon. Nagtakbuhan ng mga taga-nayon papasok sa kanilang tahanan. Naiwang nakatayo sa labas sina Carlos, Dante at Santiago. Lalaban ako. Ano man ang mangyari. Oras na siguro para ipaggiganti ko yung ginawa nila sa mga kapamilya ko. Wika ni Santiago habang binubunot ang itak. Huwag kang mag-alala, Santiago. Nasa tabi mo ko. Sabay nating poprotekta ng nayo na ito. Bahala na. Mamamatay kung mamamatay. Gaya lang ng dati, Carlos. Huwag mong seryosohin masyado mga bagay-bagay. Lalo kang tatandaan yan eh. O sige, Dante. Gaya ng dati. Nang mga sandaling ito, nakasilip sa kanika nilang pintuan at bintana ang mga taga-nayon. Tinitignan ng tatlong binata. Pilit iniisip kung bakit binubuwis nila ang buhay sa nayon na masama ang turing sa kanila. Maya-maya pa nakatayo na sa harapan nila si Conrado. Nagulat si Carlos dahil nakatayo na si Lito sa tabi ng matanda. Sino sa inyo si Carlos? Ang lalaking gumulpi sa anak ko. Siya po yun, Tay. Yan ang taong gumulpi sa akin. Wika ni Lito habang nakaturo kay Carlos. Hindi ka ba nahihiya? Isa kang aswang pero nilampasok ka ng hamak na tao. Wala kang kwenta! Wika ng matanda habang nakatingin kay Lito. Ako ang hinahanap mo. At oo, ako nga ang gumulpi sa anak mo. Dahil kamuntikan niyang patayin ang amo ko. Ako naman si Conrado at siguro narinig mo na rin ang pangalan ko mula sa mga taga rito. Hanga pa rin ako sa lakas ng loob mong dumayo sa teritoryo ko at gulpiin pa ang walang kwenta kong anak. Ginawa ko lang ang tama dahil sumusobra na siya. Ngayon kung hindi patas para sa'yo ang ganon, wala akong magagawa. Gusto niyo magiganti? Walang problema, sa akin niyo gawin. Walang kinalaman ng mga taga-nayon sa nangyari, kaya huwag niyo silang idamay. Hindi sila idadamay. Nagpapatawa ka ba? Sila ang dahilan kung bakit ako nandito. Mga kanayon, may isang tanong ako sa inyo. Sino ang taong nandyan sa oras ng pangangailangan? Tanong ni Conrado. Walang sumasagot ni isa sa mga taga-nayon. Sumenyas ang matanda na hulihin ang isang matandang babae at dali nito sa kanya. Ngayon magtatanong muli ako. Sino ang nandyan sa oras ng pangangailangan? Isa-isang naglabasan ang mga taga-nayon. Nagpunta sa likod ni Conrado. Naloko na. Halos lahat ng taga-nayon nakapanig sa kanila. Wika ni Mang Simeon. Napipilitan lang sila dahil hawak ng lalaking yan ang isa sa kanilang mga kaanak. Magpapagamit na naman ba kayo sa taong yan, mga kanayon? Hanggang kailan kayo magpapaalipid? Hindi lang pera ang bumubuhay sa atin, tandaan nyo yan. Wika ni Aling Trining. Ngayon ikaw naman, Carlos. Ano ang pinagmamalaki mo? Bakit gano'n na lang ang pagnanais mong protektahan ng nayon na ito? Dahil sa mga taong inaapi ng pamilya mo. Ginawa mo silang tau-tauhan at pinapasunod sa pamamagitan ng impluwensya mo. Yun lang naman ang nagpapatakbo sa mundo natin. Pera at kapangyarihan. Kung wala ka ng isa sa kanila, hindi kay gagalang. Kasama ba doon ang pagiging aswang?
Tama ka. Kasama doon ang pagiging aswang. Tugon ni Conrado. Sabay kalmot sa leeg ng hawak niyang matandang babae. Matapos ay sinugod ng mga tauhan nito ang ilan pang taga-nayon. Napasigaw sa sobrang galit si Carlos. Sinugod ang matanda. Ngunit hinarangan nito ni Lito. Hindi pa tayo tapos. Ngayon pagbabayaran mo ang ginawa mo. Umalis ka sa dadaanan ko. Tugon ni Carlos. Pinagbangga nito ang magkabilang kamao. Sinuntok si Lito sa muka. Sa pagkakataong iyon nadurog ang ulo ng aswang na naging sanhi ng agarang kamatayan. Sumigaw ng napakalakas si Conrado. Nagbabago ng anyo. Unti-unting lumaki ang katawan, punong-puno ng balahibo. Nagmistulang malaking unggoy ang bagong anyo ng matanda. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Carlos. Sinalubong naman ito ng binata. Halos mawasak ang kapaligiran dahil sa lakas ng bugso ng enerhiya mula sa magkabilang panig. Ikinagulat ng mga tao ang nakitang nilalang. Dito na nila napagtanto. Totoo nga ang sinasabi ni Santiago. Aswang ang pamilya ni Conrado. Tuloy-tuloy na nakikipagsapakan si Carlos. Habang si Dante at Santiago ay hinarap ang mga tauhan ni Conrado. Nagawa nilang iligtas sa mga taga-nayon na nagbigay ng pagkakataon kay Carlos na makipaglaban ng buong puwersa. Carlos, pakawalan mo na yung mga halimaw mong suntok. Wala ka nang dapat alalahanin pang madamay. Wika ni Dante. Napangiti si Carlos. Muling pinag-umpog ang dalawang kamao. Mas malakas na enerhiya ang pinakawala ng binata. Napatras si Conrado dahil hindi nito akalaing may ilalakas pa ang kapangyarihan ng binata. Kanina pa ako nagpipigil sa'yo. Ngayon humanda ka dahil lalasugin ko ang buto mo sa katawan. Napakayabang mong magsalita. Bakit hindi mo subukan? Pag-uusap ng dalawa. Sabay sumugod ang mga ito. Nagpalitan ng suntok. Sa bawat tama ng kamao ni Carlos sa katawan ng kalaban, tila kampanang hinahataw ng malakas. Bawat tama ng suntok ay nararamdaman ng aswang. Malakas ang kalaban ni Carlos, ngunit mas malakas ang tanga nitong mutya. Saan nang gagaling ang lakas mo? Tao ka lang. Paano kang nagkaroon ng ganyang uri ng kapangyarihan? Tama ka. Pangkaraniwang tao lang ako na biniyayaan ng kapangyarihan mula sa Diyos. Tugon ni Carlos. Sabay suntok sa panga ng kalaban. Tumilapon ito at tuluyang bumagsak sa lupa. Akmang tatayo na sana si Conrado nang bigla itong saksakin sa dibdib ni Santiago. Para yan sa mga magulang at kapatid ko. Sa wakas na pagiganti ko sila. Matatahimik na ang kaluluwa ng kapatid ko. Wika ni Santiago. Bigla itong hinambalos si Conrado. Tumayo. Binunot ang itak na nakatarak sa kanyang dibdib. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ikaw ang tipo ng taong papatay sa isang kagaya ko. Tugon ni Conrado. Nagulat ito nang biglang lumapat ang kamao ni Carlos sa kanyang muka. Muli itong bumagsak. Sa pagkakataong iyon hindi na tinantanan ng binata. Nadurog ang lahat ng buto sa katawan na naging dahilan ng kamatayan. Sa lakas ng mga suntok ni Carlos, halos bumaon ang katawan nito sa lupa. Para yan sa mga taong pinahirapan mo, lalo na sa pamilya ni Santiago. Nilingon nito si Santiago na noon ay inaalalayan ni Mang Simeon at Dante. Maraming salamat, Carlos. Tatanawin kong utang na loob ang ginawa mong ito. Matapos ang laban, naupo na lang si Carlos sa sulok dahil sa sobrang pagod.
O ano, kaya pa? Oo naman, magpapahinga lang ako. Pero parang wala nang mga kalaban Saan sila nagpunta? Wala na. Nagsipulasan na nang makitang bumagsak ang pinuno nila. Napangiti na lang si Carlos. Nang mag-angat ng tingin, nakita nitong papalapit na sa kanya ang mga taga-nayon. Nagpapasalamat ang mga ito. Ang ilan ay humingi ng kapatawaran dahil hindi sila nagtiwala. Matapos ang pangyayaring iyon, muling kinausap ng alkalde ang mga tao. Pinaliwanag ang nais itong mangyari. Sumang-ayon naman ng mga taga-nayon, tagumpay na naipatayo ang gusto na nagbigay ng trabaho sa maraming taga-nayon. Malaking pagbabago ang naidulot nito, hindi lang sa pisikal na aspeto ng lugar, kundi maging sa estado ng buhay ng mga taga-roon. Lahat ng ito, tinanaw nilang utang na loob sa mayor, na kalaunan ay naging gobernador ng probinsya. Kinilala din sa lugar ng kabayanihan nila Santiago at Dante. Ngunit ang hindi makakalimutan ng lahat, si Carlos, na binasbasa ng mga tao bilang alias Pato.